Sa isang malayong kaharian, may isang haring nagngangalang Midas. Pero hindi ito yung Midas na alam nating lahat na nagiging ginto ang lahat ng mahawakan. Ang Midas na ito ay may ibang uri ng kasakiman. Hindi ginto ang kanyang kinahuhumalingan, kundi pagkain. Oo, pagkain. Ang Hari Midas na ito ay laging gutom. Kahit gaano karami ang kanyang kainin, parang wala itong katapusan. Araw-araw, ang mahabang mesa sa kanyang palasyo ay puno ng lahat ng klase ng pagkain na may isip mo. May mga litson na kumikinang sa sarap, mga bundok ng kanin na umuusok pa, mga isdang inihaw na ang bango ay umaabot sa buong kaharian, at mga prutas na parang mga hiyas sa sobrang sariwa. Ang mga kusinero ay walang tigil sa pagluluto mula umaga hanggang gabi, para lang mapuno ang walang hanggang gana ng hari. Pero habang lumalaki ang tiyan ni Haring Midas, lumiliit naman ang kaligayahan sa kanyang puso. Kahit anong sarap ng pagkain, parang may kulang pa rin. Sa sobrang pagtuon niya sa pagkain, hindi na niya napapansin ang kanyang kaharian. Ang mga hardin na dati puno ng bulaklak, ngayoy nalalanta na. Ang mga kalsada na dati malinis, ngayoy sira-sira na. At ang pinakamasaklap, ang kanyang mga mamamayan ay nagugutom na. Ang lahat ng ani at yaman ng kaharian ay napupunta lang sa kanyang hapagkainan. Isang gabi, pagkatapos ng isang piging na parang walang katapusan, hindi makatulog ang hari. Habang nakatingin siya sa salamin, nakita niya ang isang lalaking sobrang taba, malungkot ang mga mata, at napapaligiran ng mga tirang pagkain. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya at lungkot sa kanyang nakita. Doon niya napagtanto na ang lahat ng pagkain kinain niya ay hindi nagdulot ng tunay na kasiyahan. Bagkus, ito pa ang naging dahilan ng kanyang kalungkutan at pag-iisa. Kinabukasan, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Ipinagutos niyang buksan ang mga kamalig ng palasyo. Ang lahat ng pagkaing nakaimbak doon ay ipinamahagi niya sa kanyang mga nasasakupan. Nagtayo siya ng mga kusina sa bawat sulok ng kaharian para pakainin ang lahat ng nagugutom. Siya mismo ay sumama sa pamimigay ng pagkain. Doon niya unang nakita ang ngiti sa mga labi ng kanyang mga tao. Nakita niya ang mga batang masayang kumakain, mga pamilyang nagpapasalamat at isang komunidad na muling nabubuhay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Haring Midas ng tunay na kagalakan. Hindi ito nagmula sa pagkain na para sa kanya lang, kundi sa pagbabahagi nito sa iba. Ang kanyang tiyan ay hindi na kasing laki ng dati. Pero ang kanyang puso ay punong-puno ng kaligayahan. Natutunan niya ang isang mahalagang aral. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay. At ang pinakamasarap na piging ay hindi yung kinakain mong mag-isa, kundi yung pagsasaluhan ninyong lahat. Sana ay may napulot kayong aral sa kwento ni Haring Midas. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Para sa marami pang kwentong kapupulutan ng inspirasyon, maraming salamat sa panunood.